hindi 100% ang protection ng government para sa tao. Like kanina, in-explain ko si PNP Chief Torre, sabi niya, 5 minutes response time pag mayroong crime. O halimbawa, ito yung crime scene, may nalaglag na drone, may bomba. Wala na makakatawag sa 5 minutes kasi patay na tayo lahat doon. Pero kung meron kang weapon system na Patriot 1 Defender or i-develop mo pa, tinamaan mo yung drone, sa 400 meters sasabot yun, yung bomba nun, hindi ka abot. Kung may shrapnel man yan, hindi na ganun kaseryoso yung tama sa'yo, na direct hit. Kaya nakita natin doon sa gera ng Ukraine, yung mga tangke nila, may mga nakalagay na kahoy, may nakalagay na net, para hindi direct hit. Pero ngayon, may ganito na silang ginagamit. Pag yan ginamit mo sa mga lumilipad, madaling papagsakin yan. Lalo na, meron kang targeting system, kita mo agad yung target mo, matatamaan mo siya. Then yung next development namin, possible dun sa institution ni Sir Jobert namin ituturo din, in partnership with Trigger Academy, magiging automatic na siya. Iwanan mo lang yan. Pag may pumasok sa perimeter ng bahay mo, mag-warning yan. Pag hindi pa rin nag-warning, na-reach niya yung sensor, automatic nang puputok yan. Pero ang gamitin mo yung non-lethal para wala kang kaso kaagad na discharge of firearms. Kasi in-explain niya ng mga gun shooters natin. Kung ano nilagay mo dito, halimbawa, shotgun or 5.56, nasa grid pa lang yung pumapasok. Hindi ka papasok sa Article 11 ng Revised Penal Code na justifying circumstances. Kasi ang requirement doon, unlawful aggression. Then, yung reasonable necessity ng means mo na gagamitin mo doon sa nag-unlawful aggression. Yung third, yung lack of sufficient provocation, the part nung nagdidepensa. So ngayon, kung pepper gun, pepper ball, airsoft, non-lethal weapon ang nilagay mo dyan. Sabihin natin, ito yung perimeter ko. Pumasok si Sir dyan, nag-warning to. Trespassing ka na. Pumasok pa rin siya. Binaril mo. Sabihin natin 50 rounds ang tinama. 100 rounds. Butas-butas yung katawan nun. Pero, pwede siya magkaso, physical injuries. Ang tanong doon, ano mas malalim na kaso? Physical injuries o trespassing? Kasi pasok ka na eh. Pasok ka na din sa property ko. So, yung unlawful na ginawa mo, pumasok ka na sa trespassing, pwede na ako mag-property defense. Then, ang ginamit ko, reasonable necessity, kasi hindi naman kita pinatay. Winarningan ka pa nga, tinamaan ka. Then, yung panghuli, walang provocation sa part ko, so pasok yung elements ng self-defense sa akin, kahit magkaso siya, protected ako ng batas ng RPC, Revised Penal Code, Article 11, justifying circumstances. Siya, physical injuries, sabihin natin magkaso man, ang kulong ng slight physical injuries, 1 buwan. Tapos pwede ka pang probation. Eh yung trespassing, marami kang ano doon. May warning ka na, meron ang dami pa pwede ka sa kanya. So, yun yung pinapropose namin na kung meron kang weapons, pag-aralan mo, pumunta ka sa Tactical Survival Arts Expo, malalaman mo dito yan, yung mga dapat mong matutunan. Yung mga sinabi ko, natutunan ko lang yan kay Sir Mark ng Black Stallion Defense, kasi nag-lecture siya kanina. Then, yung iba naman kay Sir Louis sa EMC. Plus yung Black Octopus Gear, marami rin silang pinuturo na tactical and survival. So ito, lahat yan. Pasok na pasok yan, para sa civilian. Kung meron ka nito, medyo secure na yung bahay mo. Kung wala pa, visit mo yung UCM saka yung Trigger Academy. Pwede kami mag-share ng mga information na related dito. Sa Trigger Academy, libre yung lecture namin sa mga technological defense weapons namin, weapon system, unmanned ground vehicle, tsaka yung lahat ng ginagawa namin lecture related sa Bible, based on the research. Kasi sa Bible sabi, basahin mo yung Old Testament, sabi doon sa Genesis, mag-prepare ka, Abraham, mag-prepare ka, Noah. Pinag-prepare sila, wala pa yung disaster, di ba? So, pag nandiyan na yung disaster, prepare ka, alam mo yung gagawin mo. Ngayon, pumunta tayo kay Moses, Old Testament pa rin. Sabi sa kanya, from Egypt, pupunta ka sa Promised Land. Kung pupunta siya doon na wala siyang dalang preparation, magkakamatay lahat yung tao na kasama niya. Kaya pinag-prepare sila, dalhin yung grain, dalhin yung ganito. And part dun sa Bible, tinuro na si Moses, tinuruan ni God the Father paano mag-military formation. Then, pasok tayo sa bandang Israel na. Kaya si Israel, kahit inaaway ng sobrang daming bansa, ready sila. Dahil yung trace back ng defense nila, way back Old Testament, Torah.
So sa Bible pa lang, yan na yung pinagpe-prepare nila. Hanggang sa pumasok na si Jesus sa New Testament, ang sabi niya, love, love. Pero kahit mahal natin yung nagte-trespass sa atin dahil brother and sister natin sila, kailangan pa rin nilang humarap sa justice. Dahil kailangan nilang pagbayaran yung krimen. Kasi pumasok siya eh. At least, kung hindi natin sila diniteret dito, nakapasok sila hanggang doon sa loob ng bahay mo,